Yan, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao at yan po sa ating mga kababayan, mga OFW. Yan, sige at sisimulan na po natin. Sa mga nandito po, no, ipe-present uli natin yung ating presentation. Mga hindi pa po naka-attend o hindi pa narinig yung ating business, ito po yung Lex Franchising Solution. Ito po yung profitable business ngayong 2024. So nandiyan po makita po natin yung Lex Roasted Chicken, Lex Samgyupsal, at Lex Lechon. At syempre, no, ito po, ano muna natin yung company historical milestone. So makita po natin dito na kung saan from the humble beginning to beloved dining destination, Lex Samgyupsal has redefined the Filipino dining experience, serving unlimited flavors and unforgettable moments since day one. So makita po natin na pag tayo po ay umuwi sa Pilipinas na marami po ang talagang mahilig sa ano no mga unlimited o kaya yung mga eat all you can, di ba? So makita po natin dito yung samgyupsal, akala ko dati iisa lang yan. So iba-iba palang klase ang samgyupsal. Iba-iba yung may-ari, iba-iba yung branding, di ba? Itong Lex Samgyupsal, Lex Franchising was established on November 2019. So 2019 siya na-establish. So ngayon 2024 na siya. So 5 years na po, no? 5 years na po siya, running 6 years na. So the greatest milestone, February 2022, the first franchise business the company launched is Lex Lechon. Our not ordinary chicken lechon, and as of the last update this December 23, 2023, we already produced 102 franchise business throughout the Philippines. So 80% NCR. So 102 na po yung diyan po sa Lex Lechon. At yung sa progress development, beginning of the establishment, the company focused on product food cart as we patronize small space in demand and high budget friendly for all aspiring people who wants to build business during pandemic time. We released 3,000 rebranding food card. So yan po yung naging progress nila during pandemic na nagkaroon sila ng 3,000 rebranding food cards. Ibig sabihin po ng rebranding, yan yung mga food cards na una na franchise, then nag-rebrand, ipiningalan doon sa nag-franchise. So the expansion of business, March 2022, we also opened our next franchise business concept called Lex Samgyupsal with Resto Bar. And as of the latest update, we already have 3 existing branches. So dito sa yung franchise ng Samgyupsal, meron na silang 3 existing branches. Total 100 branches po lahat-lahat. So hindi lang po tayo naka-invest sa isang restaurant o isang franchising, kundi sa lahat, no? Lahat nung meron sila, tayo po ay naka-invest diyan. Beginning to a beloved dining destination, Lex Samgyupsal has redefined the Filipino dining experience, serving unlimited flavors and unforgettable moments since day one. So ito po yung target goal na kung saan kung dumami pa po yung nag-franchise, yan po yung ginagawa ng ating company na kung saan yung pera natin ay gamit para makapagtayo ng panibagong branch ng Lex Samgyupsal, no, Unlimited Grill, Resto Bar. So 10 million. So pwede rin tayo kung meron po tayong pera, pwede rin po tayo niyan makapag-franchise, no? Solo franchise 10 million po 'yan. Then ito po yung mga official o yung mga may-ari, no? Unang-una siyempre yung CEO natin, Alexander San Carlos, ang VP for Operation, June Serdan, at VP for Marketing, Lance Enrile. Sila po yung nasa likod ng Lex, no? At ito naman po yung team. Actually kasama diyan si Prof Vincent, kaso noong that time wala pa siya diyan. No, yan po yung mga sila po yung mga consultant ng Lex na kung saan sila yung mamimit natin pag tayo po ay pumunta doon sa office. At ito naman po yung mga legalities. So mapansin po natin, kumpleto po, may BIR yan,
DTI, registered din po siya, no? At mapapansin po natin na ano, legit ang company ito at ayun na nga, 5 years na po siya. So ibig sabihin, stable na po ang company at makikita natin dito na maganda yung kanilang concept. Ito po yung mga business, no? Yung March 2019, ito po yung una nilang business, MTSN International. At noong November 2019, lumabas din yung Lex Franchising Solutions at dito po pumasok yung mga ayan yung mga yung mga franchising, no? And itong October 2023, no, noong October 2023, ayan po yung sa Lebex, no? Lebex International. So 1 year na po siya yung Lebex. Ito po ay sa ngayon hindi pa gaano nag-ooperate pero yan po yung parang sa mga Grab, no, mga delivery. So yan pong business na yan, nakikita niyo yung tatlo niyan. Kapag tayo po ay nag-invest dito, kasama po lahat diyan. Okay? Kasama po tayo lahat diyan. Ito yung MTSN International. Ito po may halo po kasi itong multi-level marketing o networking. Pero syempre optional yan. Kung gusto mo, pwede ka rin dyan. No? Pero kung ayaw mo, wala. Ang kagaya ako, pinili ko kasi yung franchising. Hindi ako pumasok dito kasi meron na akong ibang company na meron akong multi-level marketing. Kaya hindi na ako pumasok dito at food supplement din naman yun. At ito naman po, no, dito po ako nag-franchise at dito po ako nag-invest. No? Yan, yung nakikita nyo, Lex Lechon, Roasted Lex Chicken, Samgyupsal, Unlimited Grill and Resto Bar. So ito naman yung mga Lex Food Cart. So 3,000 food carts rebranding. So mapapansin nyo po, yan no, pwede po kayo mag-franchise niyan, no, kung gusto nyo, no, sa mga sa Pilipinas o mga magfo-for good, yan pwede nyo po yan subukan. Yan for 120. Minsan may promo po sila na mas mababa po diyan. At ito naman po yung mga food cart na rebranding. Ibig sabihin, nung una na franchise nila, then after that contract, rebrand na. Ibig sabihin, pinalitan na nung pangalan na gusto nila. Okay? So makita po natin, marami pong product, no? Yung ating Lex, yan, meron pong Lex Pizza, milk tea, at iba-iba pa. So magkakaroon din po sila ng, I think, coming soon, yung coffee, then barbershop ata. So yan yung mga balak pa nila. So sa ngayon wala pa diyan, no. At ito po yung kasalukuyan na pwede niyo i-franchise kung gusto nyo. No, yan yung Lex Lechon, 89,999 pero may promo po ata I think nasa 70,000 lang po, no, kapag nag-franchise ka na. Dito sa Lechon, Lex Lechon, pag nag-franchise ka, ito yung mga package inclusion niya. No, mga package inclusions niya, makikita niyo po diyan. Ang kagandahan dito, no quota, no royalty fee, no hidden fee, no renewal fee, no marketing fee. So, ibig sabihin, pag nag-franchise ka nito at kumita ka, sa'yo mapupunta buo yung kita mo. At ito na po, no, halos kompleto na po yung ito pag-uwi ko siguro sa Pilipinas, pag nag-for good ako, bala kong mag-franchise nito. Pero sa ngayon, doon lang muna ako sa investment. At ito pa po yung iba nilang mga branches. Makitagpuan po natin sa Antipolo branch, Caloocan branch, Maginhawa branch, yan, Timog branch, Cainta branch. Pero ngayon meron po, no, may branches na rin po sila sa Malolos, sa Baliwag. Kasi doon sa Malolos, nadadaanan ko po ito, yung Lex na alala ko nung nagbakasyon ako, tapos nakita ko to. Sabi ko parang nakita ko to. Yung tama nga meron sila sa Malolos na branch, tsaka sa Baliwag. So kalat na rin po yan. At naman Lex Resto Bar na matatagpuan po natin sa Maginhawa, no? Diyan sa Quezon City. So diyan makita po natin dito na ang company po ay talagang gumagawa ng mga iba't ibang business, no? Na yung ini-invest po natin. At makita natin dito, meron silang mga yan sa karaoke bar, no? Meron po silang mga ganyan. So bukod sa kainan. Alam naman natin kasi sa Pilipinas, no? Mahilig sa mga night out. Yan. At ito po, no? Ito address, matatagpuan po natin 'yan. Doon sa Maginhawa Street 'yan. Corner Mapagkumbaba Street, Diliman, Quezon City. Sa may UP ata malapit sa UP. So ito po yung mga
isa sa mga branches po nila. At ito po matatagpuan naman natin ito sa Timog. So diyan pag pumunta po kayo sa office, makikita niyo po yan sa baba, yung Lex Samgyupsal Unlimited Grill and Resto Bar. Ang kagandahan po rito, no, nagkaroon na rin po sila ng parang mga bilyaran, no, mga entertainment doon sa resto bar. At ito open for franchise yan, 10 million kung meron tayo niyan. O kaya pwede naman yan kung corporate, no, pwede niyo paghati-hatian. Kung halimbawa 5, 10 kayo o 20, di-divide niyo lang yan. So pwede na tayo magkaroon ng ganyan. Pero sa ngayon, medyo malaki yan, 10 million, di ba? So wala pa tayong ganyang kalaking pera. Baka sa susunod kapag tayo po ay kumikita na rito. Here are some popular food business in the Philippines that you must start this 2024. Yan yung Lex Samgyupsal Unlimited Grill and Resto Bar, Lex Lechon, Lex Roasted Chicken, and Lex Samgyupsal. Yan, ito po yung kanilang mga pag pumunta po kayo, no, sa kanilang mga restaurant. Yan. So yan po, yung sinasabi ko kanina, may entertainment sila, may billiard, then meron rin po yung karaoke bar, no? Pwede kang kumanta, mag-karaoke diyan, no? Yan pag grupo kayo. So yan po yung mga business na yan. Kaya common problems and putting up your own business. Ito po yung mga unang-una talaga napakahirap po magtayo ng negosyo lalo na kung wala ka sa Pilipinas. At kung nasa Pilipinas ka naman, mahirap din kasi mahirap maghanap ng lugar, concept kung paano mo gagawin, di ba? Kasi unang-unang diyan is yung challenge eh. Kaya nga mapapansin po natin yung mga video na pinanood natin kanina is all about mga successful na naging negosyante at mga businessman, kung paano nila pinapatakbo. Siyempre kailangan diyan location, siyempre yung pagpapatayo mo nung pwesto mo, lalakad ng mga license, 'di ba? At mga legal mga papers pa, 'di ba? Maraming kailangan. So common problem po unang-una, yung time management is also common struggle for entrepreneurs. Balancing various tasks from product development to marketing and customer service require carefully prioritization. So yan po, no, unang-una yung time management. So mahirap po mag-start lalo na kung hindi ka balanse. So dapat balanse yung oras mo. At siyempre naka-monitor ka, naka-focus ka. Yan talaga pag ikaw yung hahawak ng negosyo. Problem number 2, siyempre location, no? Location is a pivotal factor when starting a business as insignificantly affect visibility, customer accessibility, and operational efficiency. Choosing the right location involves understanding the target market, foot traffic, and proximity to suppliers or distribution channels. Siyempre, pag humanap ka ng location, kailangan dyan, di ba, may parking area. Kasi kami nagbabalak din kami magtayo ng kainan. So mahanap kami ng pwesto ngayon. Siyempre, hinahanap namin yung pwedeng mag-parking, tapos yung daanan ng tao, pwedeng puntahan, madali siyang puntahan pag may mga deliver. So dapat yan yung lagi natin tinitingnan din. No? Then problem number 3 is yung management. Kasi yung management is the backbone of any successful business as it involves overseeing operation, guiding teams, and ensuring that all aspects of the business functions smoothly and efficiently. So ito yung mga common problem kapag tayo po ay nagpuput up ng business. Unang-una, management. Kasi yan po, no, kapag nag-mismanage ka, pwede kang malugi, pwede kang mabankrupt. Yan po yung nangyari sa akin nung nagsisimula akong magnegosyo dahil hindi pa ako ganong marunong, walang nagme-mentor sa akin at hindi ko alam kung paano i-manage, no? Hindi nagtagal yung aking negosyo. Karoon po ako ng grocery, no, piggery, nag-buy and sell ako, nagkaroon ako ng fish pond o yung palaisdaan, no? At marami pa na business na sinubukan natin na nag-fail. Pero sa ngayon dahil may mga mentor na tayo, nakaka-attend na tayo ng mga seminars at ng mga ganito pagtuturo, kahit paano natututo na tayo. Kaya meron na po tayong gasoline station, yan yung co-ownership natin, yung hostel, no, franchise din po kanyan.
Sa kasalukuyan, develop po ako ng farm. Yung sa farm sa Bulacan, dinidevelop ko po unti-unti. Then ito yung Lex, no? Nag-ano po ako dito, nag-invest din dito sa Lex at syempre meron tayong stock market, crypto, nagte-trade tayo ngayon kahit paano. Pero hindi naman ako ngayon nagte-trade, sumasabay lang ako sa mga traders. So syempre high risk 'yon. Yun lang hindi ko lang tinuturo pa dito dahil napaka high risk nung trading. Yung unang-una siyempre kino-consider din natin dito yung expenses. No, siyempre yung expenses na kailangan sa pagpapatakbo ng business, balanse, no? Kailangan diyan ihiwalay natin yung mga expenses, siyempre yung sweldo ng tao, yung mga biniling mga produkto, iba't iba pa, no? Then itatabi mo diyan yung profit o yung kinikita. So kailangan mabalanse po 'yan dahil kung hindi, diyan po kadalasan na nagsisimula po na malugi ang isang negosyo. Ito po ang solusyon ngayon doon sa mga nagnanais na magnegosyo lalo na po sa ating mga OFW. No, sa mga OFW na gusto magnegosyo, ito na po yung solusyon natin na hindi mo kailangan mag-manage. So kagaya noon, sabi ko sa inyo kanina, ako ay nag-franchise ng isang sa gasoline station, co-ownership ako. So every quarterly nakaka-receive po ako. Automatic po 'yan pumapasok po sa bangko ko yung aking kinikita. So dito naman po sa Lexam Juxal, no, kapag tayo po ay nag-invest dito, no, gaya ng sabi ko, meron po tayong pwede po tayong mag-franchise, 'di ba? At ito naman is open na po yung franchise partner for as low as 100,000. So 100,000 po, naka-franchise ka hindi lang po hindi lang po sa isang restaurant. So sa lahat ng produkto na meron ang Subjuxal, ang Lex franchising solution ay kasama po tayo diyan. So meaning to say, yung capital mo na 100,000, fixed income po 'yan, ano? Fixed income po 'yan, mamimili ka 5% to 12%, pwede kang kumita dito, 5% to 12%. So papaliwanag lang po natin isa-isa. So minimum capital of 100,000. Dito po sa 100,000, ayan, 1 to 3 years contract po yan, no? Ikaw mamimili kung 1 year, 2 years, 3 years na lock-in siya o 5% monthly. So mamaya mas papaliwanag po natin yan. Fixed monthly income from 5% to 10%. No? Pag sinabi natin fixed income from 5% to 10%, depende po yan sa terms and conditions. Kaya kung ilang taon yung contract. Kaya sabi ko sa inyo, may 1 year, may 2 years, may 3 years. Meron tayong monthly, meron tayong quarterly, semi-annual, or annual. Okay? So, ang kagandahan po dito, meron po tayong PDC will be issued right there and then. Kapag tayo po ay naka-sign up na ng contract, meron na pong ibibigay sa atin na post-dated checks. Okay? PDC, yan, ibibigay na po kagad yan. At syempre, notarized contract, no? Start earning after 30 days. So, ibig sabihin, once na naka-sign up ka ngayon, bibigay sa yung cheque, yung contract, notarized yan, then pwede, kikita ka na. No? Tulad ng mga nagsimula ngayon, nung last September, so itong October o November, may check-in na po tayo. Mamaya pakikita ko. May check-in na tayo. So marireceive na po natin yan. So papaliwanag ko na lang mamaya yung iba. So the company will manage everything. Ito yung kagandahan bilang mga OFW, magiging safe ka na kasi bakit? Hindi na ikaw yung magmamanage. No, magmamanage na dito yung company. At ikaw ang gagawin mo na lang is mag-aantay ka. So passive income po ito. Ibig sabihin wala kang gagawin dito dahil nag-invest ka. Yan po yung mga nangyayari ngayon, no? Kasi gaya sabi ko sa inyo, yung sa franchising ko, sa co-ownership ko, wala po akong ginagawa diyan. Pumapasok na lang yung pera ko monthly. Quarterly pala, sorry, kasi quarterly sa gasoline station, ganun din sa hostel. No, quarterly yon. At dito, meron akong monthly, meron akong quarterly. So yan po yung mga kagandahan dito sa negosyo po natin. At ito po yung sample computation.
no? We offer fixed 5% income every month o monthly. So makita po natin dito, kapag capital mo po ay 100,000, monthly offer sa iyo 5% a month. So ibig sabihin, kung 100,000 yan, monthly makaka-receive ka ng 5,000. Okay? 5,000 a month. Kung 200,000, 10,000. Kung 900,000, 45,000. Kung 2 million, 100,000 monthly mo. Okay? Monthly po yan for 1 year. So pwede kang mag 1 year contract, 2 years contract, 3 years contract. Depende sa'yo. Ikaw yung mamimili dyan. Then, ganito po yan. So January, makita po natin, halimbawa, ngayon January ka nagsimula, so 5,000. Ang kagandahan po dito, pagdating po doon sa ika 12 months o 1 year mo, babalik po yung capital mo. So, imbes na 5,000, doon sa capital mo magiging 105,000. Ito, principal capital plus interest na yan. So, babalik yung capital mo. Kaya nangyari dito, parang hiniram lang ng company yung pera mo na tinubuan ka ng 5%. So, makikita nyo dito bakit dito sa April no income. No income tong April dahil ayan po yung month ng yan po yung month ng audit. So nag-audit po sila pero don't worry, 12 months pa rin yan kaya makikita nyo rito January. So ibig sabihin, buo pa rin yung 12 months na makukuha po natin. So hindi ka lang makaka-receive ditong April. So ngayon naman, dahil September, October tayo nagsimula, so makikita natin by April, wala tayong matatanggap niyan. Pero 12 months pa rin yan, mag-a-adjust lang po. So November yan, 2024, babalik na po sa atin yan. So sa mga nakakontrata ng 1 year. Ngayon, kapag makita naman na dito, pag 300,000 capital mo naman, yan po yung pwede mo matanggap. 15,000 monthly. No? 15,000 a month yan Tapos after 12 months, marireceive mo na yung 315,000 kasama na yung capital mo. Okay? So ganun din po sa 500,000. So 25,000 ng monthly mo, then after 12 months, so 525,000 ang marireceive mo. Ganon din sa 1 million, no? So 50,000 naman to. Kung gusto mong, kung may 1 million ka, 50,000 naman yan. After 1 year, so meron kang 1,050,000. At ito naman sample computation po natin. Doon mag-o-offer po sila ng 7% up to 9% every month po. Every 3 months sa release of payout. Ito po yung quarterly. No po? Dito po sa quarterly, mapapansin po natin, sa quarterly, pag 1 year yung kinuha mo na quarterly, ibig sabihin nito, every 3 months mong marireceive yung, every 3 months mong ipapasok yung cheque. So sa monthly mo, meron kang 7,000. Di ba? So 7,000 a month yan. So sa loob ng 3 buwan, di 21,000. Kung 2 years contract naman ang pinili mo quarterly, meron kang 8,000. At kung 3 years naman ang pinili mo quarterly, meron kang 27,000, 9,000 monthly yan. Okay, ito din 8,000 monthly. So meron kang 24,000 kung quarterly at 2 years yan lock-in. Ibig sabihin naka-lock-in, after 2 years, after 2 years mo, makukuha yung pera mo. Kasama na po dyan yung capital pag binalik sa'yo. Okay? So ganito po yung computation niyan. January to March, halimbawa nagsimula ka ng January hanggang March, so 7,000 per month times 3 is 21,000. At October to December, ito na yung babalik capital mo na, is 21,000 plus 100,000 capital. So total 121,000 ang marireceive mo. So dito pa lang kumita ka na ng 2, 4, 6, 84,000 plus yung iyong 100,000, no? Quarterly po 'yan. So 184,000 kabuuan, no? Yung pera mong 84,000 yung kinita mo plus yung 100 na kapital at nasa iyan kung i-renew mo. Ganon din sa 500,000, pag 500,000 syempre mas malaki. So quarterly mo diyan is 105,000. Okay? So sa 500,000 mo 105,000 balik sa babalik yung 500,000 mo babalik sa iyo. So makikita mo rito 1 2 3 4 4,000 420,000 no ang kinita mo plus yung 500,000 mo. Kulang-kulang 1 milyon ang bumalik sa iyo kasama yung capital mo. Yan yung quarterly
Quarterly po yan for 1-year contract. 1-year contract po, 7%. At ito naman yung offer ng 10% up to 12%. So ito yung semi-annual offer. Pag semi-annual, ibig sabihin every 6 months yan. Every 6 months yung payout mo. Pero yung cheque, makukuha mo na rin yan. Kaso lang every 6 months. Kapag 1-year contract ka na semi-annual, 10,000 monthly. So 10,000 monthly sa loob ng 3 buwan, ng 6 na buwan yan, bilangin mo 60,000 yung marireceive mo. So pag 2 years, 11,000. Pag 3 years contract, lock-in yan, 12,000. Okay, ito ganito naman po siya. So 10,000 times 6, 60,000. So dalawang ano lang to, no? Dalawang cycle lang. Isa January to June, then July to December. Kasi 6 months, 6 months. So babalik na sa'yo sa pangalawang cycle, yung second mo, is yung 160,000 na. So kumita ka na dito ng 120,000. Okay? So bawin-bawi ka, no? Na talagang sobra pa doon sa ano mo. 100,000 capital yan, pero yan po ay nakalaki ng semi-annual. Ibig sabihin every 6 months. So ganun din sa 300,000, no? Babalik sa iyo 480,000, no? Di bandang huli. So kumita ka ng magkano? Ng 300 360,000. No po, doon dito po sa pag 300,000 sa 500,000, yan po yung pwede mong kitain diyan, no? At ito naman yung sa 1 million. So makita po natin dito na kung saan pag nakalaki siya ng semi-annual o every 6 months. At ito naman yung annual offer. Gaya ng kanina, sabi ni Ma'am Maria Cristita, gusto niyang gawin parang sa susunod is annual. Dahil hindi pa naman niya daw kailangan yung pera. Sa annual naman po, ganito naman po siya. Pag annual, ibig sabihin yearly yan. So, isang cheque lang po yan. Okay? Pag 1 year na, yung contract mo, 12%. Pag 2 years yan, 13%. Pag 3 years yan, 14%. Ibig sabihin yan, every year. So every year, kung halimbawang may 100,000 ka every year mo, tapos nakalock in siya ng 3 years, so meron kang 14,000 every year. Di ba? Kung nakalock in naman siya ng yearly, so 12,000 a year. Kung nakalock in naman siya ng 2 years, na meron kang 13,000 a year. So kung tutusin, parang pag kinumpit mo to, no, mas mataas pa dun sa MP2. No, sino yung mga MP2 dyan? No? Parang ganun lang siya. Ang kagandahan lang po dito, may cheque ka ng hawak at saka kontrata. Okay? Yan po yung advantage po niyan. So ganyan po yung competition, January to December. So 12,000 times 12. No? Ito yung 1-year contract. No? So marireceive mo 244,000. So 144,000 ang kinita mo doon sa 100,000 mo. So sobra-sobra yung profit niyan. Kasi 1 year naman yan, no? Kasi ginamit naman nila syempre yung pera mo at pera naman siguro yan na sinusukli nila sa iyo. Okay? So kasi ginamit naman yung pera natin para doon sa negosyo na makapagtayo ng ibang mga branches. So ganun din sa 300,000, 500,000, 1 million. So yan po yung ang kagandahan dito, hawak mo na yung cheque. At pwede mo na ipasok yan sa bangko kapag yan po ay due date na po. Okay? So ito po yung sample na cheque. Ito yung sa asawa ko po ito. Meron po ako. Ito yung baling 1, 2, 3, 4 na to is sa corporate. No, sa corporate po itong ano na to. Yung sa akin po kasi nauna na nakapag ano na ako doon. Nakapag-invest na ako at ito yung mga corporate. Ibig sabihin ng corporate kasi hindi nila kaya yung 100,000, ang ginawa ko po is nag-corporate po kami. So nag-share-share. So may 25,000, 50,000, 100,000 hanggang mabuo yung 100K o kung magkano yung mabuo. So mapapansin nyo to, ito yung una, 2 tao to, 100K po yan. So 5,000 a month po to, no? 2 tao, tig 50,000. Ito naman is ganun din, no? Ano to? 1 year din, 3 tao. 3 tao, 25,000, isang 50,000. Ito naman 62,000 na to is 5 tao to. So merong 100,000 tsaka 50,000 na tatlo. So 250,000 kaya 62,600 monthly to. So lumalabas diyan
Ito ay ano to, quarterly, no? Quarterly po ito, kaya 7% po yan. Medyo malaki to. Ito kasi dalawang to, yearly lang. Okay? Ito pang isang tao lang din yon, no? 1 year din. Pinasok lang yung kanina, at 1 year lang din yon, 5%. So yan po yung ano, yun, no? Yan po yung ating samgyupsal. So diyan po sa mga ano, congratulations po. No, ayan kay Ma'am Cheryl Deliso, kay Ma'am Wilma Golok, ayan Mildred, ay Ma'am Irene Relodia, Ma'am Veronica Tahil. Yan, at yung check-in na po na yan ay inaantay na lang po, dapat kanina idadaan ng sa misis ko, kaso hindi sila nagka-contact ni Ma'am Benny. So baka bukas no maibigay na yan sa asawa ko, pati yung contract no, kasama na po 'yon. Then, antay na lang po tayo after 1 month. After 1 month, update ko po kayo at hihingin ko po yung inyong mga bank details. Kasi once na pumasok yan, ita-transfer na po. Kung halimbawang pinasok po yan sa BDO ko, no, ta-transfer ko. BDO to BDO, wala po yung charges. Pero kung halimbawang ita-transfer ko yan sa ibang bangko, sa GCash o kung saan man, mayroon po yung no, yung alam naman natin mayroong transfer fee. Pero konti lang, yung iba kasi 15 pesos lang, yung iba 20, yung iba 10 pesos. So depende kasi sa bangko kung saan ta-transfer. Pero maliit lang naman yun. Sasabihin ko naman sa inyo, makikita nyo naman yun. Kasi meron po yan charges. Okay? Sa pagta-transfer. Pero pag BDO to BDO, ang alam ko wala naman. Kasi pag nagta-transfer ako, wala namang kinakaltas doon. Kaya mas prepare yan kung BDO. PNB yung cheque, pero ipapasok ko sa BDO ko kasi wala pa naman akong BDO. Wala pa namang PNB. Pero kung may PNB ako, nisip ko kasi pag may PNB, ganun din magcha-charge din. No? Kaya sabi ko, pwede naman palang ipasok sa BDO na ibang bangko na may clearing lang yan. 3 days clearing, di ba? So pag naipasok na yan, kasi karamihan nandito BDO, so madaling mag-transfer. Pero kung halimbawa ang ibang bangko, pwede naman basta mahalaga ma-transfer. 10 pesos o 15 pesos lang naman yan. Di ba? Kita naman po tayo dyan. So yun po yung gagawin natin. Monthly po yan. I-update ko po kayo at para na sa ganun, mabilisan yung transfer po natin. Okay? At doon sa mga kasi meron nagano sa akin, isang tao lang siya, 100K yung kanyang inano, wala naman sumabay. Kaya solo niya yon, pero hindi pa rin nakapangalan sa kanya. Although nasa Pilipinas siya, hindi niya na sabi ko nga punta siya sa office, hindi na siya pumunta at sabi niya sa akin, "Sir, ikaw na lang din magano." Ewan ko, hindi niya nawala rito si Sir si Sir Alex eh. Kilala niya ako pero hindi ko siya kilala, pero nagtiwala siya ng gano'n, no? 100K. So, sabi ko nga sa kanya, pwede naman siya dumirekta, pero sabi niya sa akin, "Sir, ikaw na lang." Sabi ko, "No, kaso nakapangalan niya sa misis ko." Okay lang daw. Basta monthly ko lang isesend sa kanya yung kita niya. Ayun, sabi ko, "Sige ka ako kung at least tiwala naman kayo sa akin." Yun. Kanina kausap ko siya, ay nag-message siya na hindi siya makadalo ngayon. Kaya yun. Po, ngayon, open po tayo sa question. Kung may question po kayo na mga naririto, sige po, pwede po tayong magtanong. Para yung sa mga, ano, hindi pa nakaka-attend pero naiintindihan na. Tulad si Ma'am Cheryl, alam ko sa, niya lang, sa YouTube niya lang nakita. Pero nung napanood niya, hindi pa siya nakaka-attend ng, presentation natin. Na kagad siya. Nag-transfer na rin kagad siya. No? Yan. Thank you Ma'am Cheryl sa pagtitiwala niyo, no. At hindi niyo ako personal nakilala pero nagtiwala po kayo. No, thank you very much po. Yan po at asahan po natin na monthly po makaka-receive po tayo ng profit. At kung halimbawa na gusto nyo na kunyari kumikita na tayo tapos meron kayong extra, gusto nyo pa uling magdagdag. Pwede po 'yon. Kunyari meron ka 100K, 50K, pwede po 'yon. I-corporate uli po natin. Okay? Ganun lang din po yung magiging proseso natin para wala nang maraming yung kuskus balungos ba na kay ahingan pa kayo ng ganito, ganito para ganun. Yung ganyan na lang yung gagawin natin para, 'di ba? After 1 year after 1 year, bumalik na yung kapital natin. So nasa inyo yan. Magbabakasyon kayo, gusto niyo tulad ni Ma'am Mildred, no? Friday ata magbabakasyon siya.
So next week pupunta siya ng office. Although kasama siya sa corporate, gusto niya rin magkaroon ng bukod na ano. Kaya yan, pupunta siya ng office at mag-aano uhuli siya, magpa-franchise siya ng solo niya at yun, yung cheque nakapangalan sa kanya. Ewan ko kung pangalan sa kanya o pwede rin naman dun sa kung sino yung pagkakatiwalaan niya doon. Okay? So baka may tanong po. Pwede po kayo magtanong. Pwede kayo mag-on dyan. Ha? Meron po tayong ano. Yan, naka-open naman yan. Pwede po kayo mag-unmute. Ma'am Cheryl, baka may tanong ka pa po. Ma'am Irene, Ma'am Mildred, Ma'am Relodia, Ma'am Veronica, Ma'am Wilma. Yan, si Ma'am Maria Cristita, wala nang tanong yan kasi nag-uusap naman kami niyan. Meron pa po ba? Baka may tanong po. Sige po, open po. Pwede kayo magtanong. Okay? Relodia, turo niyo rin po coach paano mag-trading. Yung sa trading, actually hindi ko po siya ginagawa ano. Pero nasa inyo message niyo lang ako kung interesado kayo. Kasi meron akong tradings, sinasabayan ko lang, sumasabay lang ako. So hindi ko mismo mag-trade. Sasabay ka lang pero minimum 500 pesos. Okay? Minimum 500 pesos yun. So, nasa iyo yan. Kung gusto nyo po, subukan, itry lang. Trial lang yung 500 pesos. Subukan nyo lang. Ang ano dyan, ang payout dyan, automatic. Hindi mo na kailangan, ibibigay mo yung GCash number mo o GoTime number mo, ipapasa nila sa iyo. Automatic po yan. May confirmation naman po yan. So, pag interesado kayo, ipapasa ko sa inyo yung complan kung paano yung, ano dyan, meron, ang suggestion ko, kunin nyo lang muna yung trials. No, yung trials. Kasi doon sa trials may 500, 1,000, ganun lang yung trials lang muna. Ano to high risk to. Okay? Yung trading na to high risk. Kaya kailangan dito risk taker ka, no? Pwede kang matalo, pwede kang manalo. Pero madami weekly naman po to, no? Ay ibig sabihin pwede kang matalo. Hindi natin alam kung paano. Kasi trading ito no. Ako risk taker kasi ako. Matagal na ako naggaganito. Kaya ako lang hindi naman dito hindi mo naman kailangan mag-invites eh. So, ganyan lang ginagawa ko. So, kahit so far naman, kumikita naman ako. Okay? So, yun po yung aking, kung risk taker kayo at gusto nyo subukan, 500 lang po yung minimum. Pesos sa pesos, hindi $500. Baka alam nyo, $500. 500 pesos po. Minimum po yan. Kung gusto mo payout for 24 days, nakalock-in siya. Pero every 6 days o every week, automatic yon ipe-pay out nila papasok sa GCash mo kung saan kung ano ibibigay mo sa kanilang pay kung saan ba kung saan bangko GoTime, GCash kung saan papasok yon automatic doon sa iyo. Kung gusto niyo message yun lang po ako. Okay? May separate din na doon, ini-invite ko kasi yung CEO doon, yung siya mismo yung nagte-trade para sa Zoom at sabi niya sa akin ila-live niya yon kung paano niya tine-trade at tapos later on unti-unti tuturuan niya tayo paano mag-trade. So yun po yung kaso lang hindi ko siya pinapublic kasi alam naman natin no ayokong kasi ako risk taker ako kaya kahit ako mag-isa okay lang ako maglagay ng malaki doon. Sarili ko yun eh. So sa inyo kung kayo ay magta-try, doon lang muna ka sa trial. Okay? 500 pesos, 1,000 pesos kung gusto niyo lang yun. Okay? Message nyo lang ako para ma-send ko sa inyo at may add ko kayo doon sa GC na meron sila. Okay? So, yun po. At sabi ko lang inaano ko lang sa inyo high risk yun. Ibig sabihin, pag high risk, malaki yung kita pero may risk. Malaki yung risk. Pag low risk, maliit lang yung kita pero yun nga, low risk lang siya. Di ba? Hindi ganun. Okay? So ayoko lang yung mag-expect tayo ng matagalan, ganun-ganun. Pero so far sa ngayon, kumikita naman ako. Okay? So yun po. So sa inyo kung gusto niyo subukan, trial lang. 500 pesos, hindi dollar 500 pesos. Pesos po 'yan, hindi po dollars. Okay? So yan, pwede niyo subukan 'yan. Pag 500 pesos parang I think nasa 487 every week.
Yun ata. Hindi na masama, di ba? Yung 500 pesos mo, 487, mga ganun, o 300 plus. Mga ganun. O 200 pala, mga ganun, 200 plus. Basta nandun sana, di ko kasi kabisado. O, message nyo lang ako pag interesado po kayo. Message nyo ako para maipasa ko sa inyo yung plan. Pero ipapasa ko lang muna sa inyo yung trial. Okay? Sa mababa lang. So, nandun lang kayo, 1,000 to 10,000 lang yun. 500 pesos to 10,000 pesos ang sa trials na yun. So, weekly yun. Every week. So, yun yun. No? Every week. Maganda na yun. Every week. Okay? Yun po yung ating yung kung yan, may nagtanong kasi si Ma'am Relodia. Okay? Hindi ma'am, hindi kasi siya hindi siya yung trading natin, hindi siya may crypto pero forex siya gold yung tinetrade niya. Kaso yon, ang kagandahan noon, wini-withdraw niya na yon doon mula doon sa broker papunta na doon sa niya sa mga sa Go Time niya. Kung Ma'am Relodia, pwede po kayo magano ng Go Time. No, hindi po kailangan ng diyan. Sa GoTime pwede po kayo. Meron ba kayong kung meron kayong yung number sa Pilipinas? Yung GoTime, pwede po. Ako dito lang po ako nagano ng GoTime. Ang gamit po nilang platform. Ay wala siyang dashboard Walang dashboard kasi hindi naman tayo nagte-trade eh. So ang gagawin lang natin, may form lang silang pinapasa, tapos nandun lang pipill up mo lang. Tapos ang gamit nilang broker is Binance. No, yun po yung ginagamit nilang broker sa Binance. Hindi siya demo trading, iba yung demo trading. Ang demo trading walang bayad yun eh. 'Di ba? Pag demo trading, walang bayad 'yon. Yung ito, meron kang ilalabas kahit 500 pesos. Trial yung tinatawag na 'yon. Trial plan. Pero yung 500 pesos mo, kikita weekly. Ganun po siya. Okay? So, kung gusto niyo mas maintindihan, message nyo na lang po ako. No? Doon lang po sa mga risk taker 'yon kasi mahirap, no? Hindi Kaya sabi ko nga sa inyo, trial nyo lang. So, ngayon kayo na magdesisyon kung tingin nyo. Pero sa akin kasi okay. Kumikita ako. Diba? So, shinare ko lang yun. Pero meron akong stock market. Hindi ko naman binabantay yung passive income lang din yun. So, bumibili lang ako ng stock mababa. Sinantay ko lang. So, later siguro maturo ko rin sa inyo yan. Yan, si Ma'am Relo Dia talagang risk taker to. Yan, ma'am. Kung gusto niyo, i-message niyo lang po ako, no? Yan, may mga ganun-ganun ako pasundot-sundot lang ako doon, no? Meron din tayo. Yung isa merong platform, yung isa kasi trading talaga 'yon. Ang minimum naman doon is 10 USDT. No, 10 USDT naman ang minimum doon. So yun, pwede nyo rin try nyo. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko inaano yan ng Doon lang sa mga risk taker, no? Kasi ayaw natin na ba, ah, biglang mawala, biglang ganun, masisi nyo pa ako. Kaya pinapangunahan ko na sa inyo. Kaya ako, sinusubukan ko yon ako lang. No? Yung sa mga trading na yun. Kasi alam ko na yung mga medyo laro dyan. Kumbaga parang sideline ko yan eh. Alam ko na. Pero hindi ako nag-i-invite. Kasi doon, kahit dyan, wala ka naman invite, wala naman problema. No? Tayo gusto lang naman natin makatulong, di ba? So, yun lang yung sa akin. Tapos pa tayo. Mapapasama pa tayo. Ayaw naman na. Kaya ayaw kong hindi ko ino-open siya no dito. So sinare na may nagtanong lang no yung sa trading. Yun yung ginagawa. Okay po. So sige, back to na. Meron na po bang tanong? Wala na po. Ma'am Irene, okay na po ba? Malinaw na po? Yes, coach. Okay, yan. Congratulations. Okay na. Congratulations sa inyong lahat ha. So yan, Thank you. yung monthly, expect nyo monthly makaka-receive po kayo. Pero doon sa quarterly, monthly yung kita pero quarterly yung bigayan. Okay? So alam niyo naman kung sino yung mga quarterly rito. Siyempre, mas malaki yung mas malaki yung quarterly. Mas malaki yung diyan. I think si Ma'am Veronica 100 yung kanyang I think nasa 17,500 ang quarterly niyan, ma'am. So doon sa 50K, so kalahati nun.
'di ba? Yung quarterly, kalahati ng 17,500. Yung ano, i-divide nyo lang naman, madali naman kung 50K ka, so 7% yan quarterly. So tingnan nga natin. So 7% siya. Kung sa 50K, yun ang mga naka 50K. Kasi yung iba, ano lang, monthly ah. 50,000 times 7%. So 3,500 and monthly. So times 3. So 10,500 quarterly. Doon sa mga ano, no? Yan, si Ma'am Maria Cristita, naka ano yan, naka quarterly. Si Ma'am Veronica Bate. So yan, yung mga 50K doon, ano yun? Si Ma'am Rolidia, quarterly din yan. So yung mga 50K doon, so 10,500 ang quarterly nyo. Okay, doon sa monthly, yun na. So 5,000 doon sa 100K, 2,500 doon sa 50K, yung monthly. Okay? Yun lang ba? Pero pag gusto pang ano, extra, sabihan nyo lang ako para sa ipasok ulit natin sa corporate. Okay po, so wala nang question. So yun lang at maraming salamat. So nagsimula tayo sa prayer. Magtapos po tayo sa prayer. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob. Dalangin ko po ang mga kasamahan ko rito na ingatan mo sila at gabayan sa araw-araw na kanilang ginagawa. Dinadalain ko rin po ang mga negosyo na aming sinusubukan. Lord, alam niyo po na ang perang ito ay aming pinaghirapan at nagsisikap lang po kami na makakita ng negosyo kahit naririto po kami sa abroad para nang sa ganun ah makasama na rin po namin yung pamilya namin at makapag-for good na po kami. Marami na po kaming pinagdaanan, Panginoon, na kami po ay natalo, nalugi, pero hindi pa rin po kami sumusuko dahil naniniwala po kami isang araw, ibibigay mo sa amin yung tamang kumpanya. At we hope and praying na ito na po yun, yung Lexa Franchising Solution. At nawa marami po kaming matulungang OFW at mga kababayan namin sa Pilipinas. Sa iyo namin, Panginoon, ay binabalik ang lahat ng papurit pasalamat. Hayaan mo na wag mong bantayan niyo po yung puso namin na hindi po kami maging greedy. Bagkus Panginoon, hayaan mo na makontento kami sa negosyo na ibinigay mo sa amin, sa pera na meron kami at mapalago po namin ito para na sa ganon hindi lang makatulong sa amin kundi makatulong din kami sa mga kababayan po namin. Maraming salamat muli sa buhay na pinagkaloob mo sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo para sa mga taong ito. Bantayan mo lagi, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso, ang aming mga labi upang nasa ganon lahat ng masabi at maisip namin ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Binabalik namin sa iyo ang papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat po and God bless you. Yan, kita-kits message lang po tayo. At sa first payout po natin doon sa mga monthly ilalive po natin para makita po natin, no, yung mga nandito. Para na sa ganun, marami pang ma-inspire at sumubok sa ganito pong negosyo na kahit nasa abroad po tayo, pwede po natin magawa. Yan, Ma'am Mildred, ingat ka po bukas sa pagbiyahe mo, no? Biyernes, ano? At message mo ako pag nasa Pinas ka na at pagpupunta ka sa office para maibigay ko sa iyo yung address at yung kung saan ka madali makapunta. Okay? So thank you po and God bless po sa inyong lahat. God bless. Ingat po kayo. Bye-bye.